Hello everyone, welcome back again sa ating panibagong video. Ayan, mag-i-storytelling tayo for today's video kasi nga para akong kinikiliti. Talaga namang natatawa talaga ako. Paano ba naman kasi last month, hindi ko pa nasabi, natatawa na ako. Last month kasi merong prutas. Ewan ko ba, basta natatawa talaga ako. Ganito kasi yon, sige na nga, sasabihin ko na. Alam nyo guys, yung mga content creator, gumagawa na talaga yan siya ng paraan para magkaroon ng vlog, or gagawa siya ng paraan kahit paano nangyayari sa buhay niya, basta lang may content. Yun talaga ang tunay na content creator. Pero para sa akin, hindi naman lahat ng mga nangyayari sa buhay ko binavlog ko. Basta lang meron akong ma-vlog everyday. So ito na nga, sasabihin ko na nga sa inyo last month kasi merong may prutas sa loob ng ref. Tapos yung prutas na yon, 1 kilo lang siya. Tapos natatawa ako nung time na yon kasi wala yung amo namin. Natatawa ako. Wala siya kasi umalis siya. Bukas na yung plato na yun, yung 1 kilo na yun, bukas na. So, nabuksan na, napunit na yung plastic. Na-curious naman si Inday kasi nga, minsan lang yung prutas na yun binibili. So, ang lagi, mostly kasi na binibili is prutas na apple, yung saging, yung orange. So, lagi siyang nasa ref. Tapos, nung pagkakataon na yun, talagang na-curious ako. Sabi ko, parang gusto ko din kumain. E di kumuha ako. Kumuha ako ha, siguro mga 10 pieces. Ganito, ito yung prutas na yon, yan. Yan. Yung prutas na yan yung salarin. Yan yung salarin kasi nga, sarap po ng kain ko ha, kasi syempre, matamis talaga siya. Ang tamis niya, parang, sa Bisaya pa, mura siya lumboy nga. Basta tamis siya, di po siya lumboy. Tapos yun, tapos na akong kumain, tinapon ko na yung buto, para safety, wala makitang ebidensya. Tapos after a minute, pagkatapos kumain, mga ilang minuto, dumating yung kinaukulang amo. Tapos tinawag niya ako. And then ako naman, syempre tinawag ng amo si Takbo, ayan, pasok agad sa loob. Pagdating ko doon, hinanap niya yung salamin niya. Sabi niya, nakaalis na lang siya at lahat-lahat, nakauwi na lang lahat-lahat, hindi daw talaga nakita yung salamin niya. And then natawa ako sa kanya, sobrang tawa ako kasi suot-suot niya yung salamin niya. And then sabi ko, amo, suot-suot mo yung salamin mo, nakaalis ka na, nakabalik ka pa na suot mo yung salamin mo, tapos sabihin mo, hindi mo nakikita yung salamin mo. Tapos nagtawanan kami. Sabi niya, bakit namula yung bunganga mo? Ay naku, dahil sa prutas na yan, yung prutas na yan, cherry na yan, dahil sa kanya, nahuli ako na kumuha ako ng prutas na yun. Tapos sabi niya, alam ko kung anong kinain mo. Sabi ko, oo, kumuha ako, amo. Alam mo, mag-deny pa ako nahuli na talaga ako. Huli ako kasi nga, namula yung bunganga ko, patingipin ko, nag-violet. Tapos ngayon, katatapos ko lang kasi uminom ng tea. Sabi niya, nagtimpla ako sa loob, sabi niya, gusto mo to, cherry? Alam niyo ba, habang inaalok niya ako ng cherry, natatawa ako. Natatawa ako, sabi niya, bakit? Sabi ko, hindi ako kakain yan, amo. Pero di niya alam na natatawa talaga ako sa nangyari na yon, yung cherry na yon. So, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na masama yung kumuha ng mga pagkain. Lalo na yung mga pagkain na hindi masyadong binibili nila. Ang masama lang noon, yung kumuha ka na nga, tapos nahuli ka pa on the act. Kasi nga, alam mo yun, namula na yung bunganga mo. Sabi pa naman niya sa akin noon na, ay, alam ko yung kinakain mo. Grabe, alam niyo hanggang ngayon, para pa rin akong kinikiliti kasi inalok na naman sa akin ngayon ni amo kung gusto ko ba daw yun. Pero sa isip-isip ko, gusto ko, pero nahiya ako, natatawa ako sa ginawa ko nung nakaraan kasi kumuha lang ako kaunti lang kasi, pag kaunti kasi, hindi kami basta-basta kumukuha. Pero pag marami, okay naman. So, yun na yung karanasan ko sa cherry. May pahamak talaga yung cherry na yun, oh my God.